Hello everyone, welcome to the channel. In today's video, we are going to create a simple clinic patient which is included as subclasses, three subclasses. First is students, then employees, and employees dependents. So we are going also to apply the three types of design pattern, which is factory design pattern, the iterator design pattern, and also the observer design pattern. So let me first explain what is the factory design pattern. So factory design pattern, it's a creational design pattern that provides an interface or method for creating object in a superclass or factory class, but leaves the decision of which class to instantiate to the subclasses or specific logic. So let's try to imagine guys na a real world analogy. So, example guys, example may want kayo na coffee sa isang coffee shop. So, example, bibilhin niyo yun. So, pagbigay sa inyo, siyempre, hindi niyo alam kung ano yung process ng pag-create ng kape na binili niyo. So, ang factory design dun is like, hindi natin alam yung process ng paggawa ng kape na binili natin. So let's proceed to the iterator design pattern. So iterator design pattern is a behavioral design pattern that allows sequential access to the elements of collection like list, set, or array without exposing the underlying representation of the collection. It provides a standard way to traverse through a collection of objects regardless of collection implementation. So, ang design pattern, so nasa ay tulo ka, as far as I know, nasa ay tulo na ginagamit or duha, which is the has next or next. Then, napatong isa ana. Like, example, let's try to imagine a real analogy na sa iterator design pattern. So, sa iterator design pattern, example na may sa kalibro. So, example, gusto niyo mo is mato ka sa page 9. But, uh, uh, you don't want to expose the, like, underlying representation which is of the collection which is katong page 1 di na nimo siya isa-isahon pa hantod moabot ka sa page 9 pagbuklat sa libro. So example, pag gusto nimo page 9, so adto ka matik sa page 9. So mao na ang explanation sa iterator design pattern. So let's proceed naman sa observer design pattern, no? So observer design pattern is a behavioral design pattern uh, used when one object needs to notify other objects about change in state, ensuring that all observers stay synchronized with the subject. So example guys, nasa tulok components which is the subject and subject and the uh subject and also the example the observer and also the example let's try to to imagine sa guys sa example natay observer. So si observer ah like example siya ang mag-notify sa sa example, no? Na siya ay tulok components which is the subject, observers, and also the example like example sa patient observer or the observer. So unsa purpose of subject. So ang purpose sa subject na siya ang example sa let's start to sa airport system. Sa subject, siya ang nag-hold sa example sa flight status, siya ang nag-notify, example, if na ay status ng changes. Observers don't need to know how the subject tracks flight or the status. So, si observer naman, siya ang nag-notify sa mga passengers o sa mga ground stop receivers, siya ang nag-notify sila if naay bagong mga updates. Then, si example sa airport observer naman is siya ang nag-change sa flight status, automatically update all
relevant entities, adding new types of servers, example sa mobile live notifier or unsa man ang mga ah, other software na ginagamit nila. So, kato lang. So, now guys, let's proceed to the UML. So, mo niya to ang UML. So, ang sa UML na to, atong main is Uniclinic, no? So, example, so dire na atay activity na class, which is siya ang naga-perform sa atong mga meetings with them. So, si patient naman is naa dito ang mga attributes na need nato for our subclasses, which is sa students, employee, o si employee dependents. So, si observer naman, siya, patient observer. Siya, so, as well sa sinabi ko kanina, na si observer is siya ang nag-update sa mga messages nato. There is a student if na may mga changes. Then, natay patient factory, which is doon nag-create of patient information. Then, dito ginalabay. So, si file manager naman, siya ang like, na dito ato ang CRUD operation, which is insert, search, update, and delete patient, display all patient. The next naman is si patient iterator. Mao na siya guys, patient iterator. So, di ba natay duha ka method has next. So, let's proceed naman sa ato ang ah, program guys para makapag-create na ta. Para ma-apply na itong UML class natin. So, okay. Now guys, I'm going to create the una muna. So let's try to create a new project. For Java, X, for example, let's try to name it as clinic. Ano, okay, add ko ano rin. Then, now, let's try asa na tong UML na to guys. So, yun, so, first na tayo, activity, no? Which is nag-include of koan. So, sila. So, first is mag-create tao class na activity na interface. Si class na to na interface is let's name it as activity. So, activity sa sulod ni activity is public interface or interface. So, we'll uh, perform action method man ano. So, yun. Tapos, patapos yung file natin na employee plus no, just employee class natin. So, try natin copy na parang
it means it's your interface attack. Let's try to make a patient display details na class to employee stored in. So, ito muna itong pattern X. So, now, let's try to proceed muna sa itong patient. So, si patient natin, example, abstract class patient. No, no. Ito pala. Class. So, sa ID, age, contact number, uh, tapos public, siguro, application, so naman pong, ano is, ano natin siya, ah, tawagan, tawagan nito, guys. So, okay, ID, mm, natin, then, contact. So, ito, makikita natin yan dito. But, hindi, this, and where is the H, it's not instance yet. I forget. Nasa utak ko guys. Dito na sa Windows. And from yeah. Then create tayo ng method na abstract natin siya. With display details. Yeah. Then next natin, yung mga subclasses niya. Yung sa employee at saka employee sa students o sa employee dependent. Then yung ano pala, yung students din. Ito, private event, employees, employee ID, private uh, stream department natin, department, tapos
Let's try to ito. Sa bunganga ko na. Ah, Tapos si employee ID. Um, Employee ID tapos string department. So, need natin isasali yung software class, which is yung galing sa ating patient na mga attributes, which is ito. So, yung patient natin, try natin ito sa loob. Tapos, lagay natin dyan. Tapos, super dot, which is sa loob nito, ipapasok natin CIP, tapos sine, tapos CH, contact. Yan, which is sa super naman. Diyan naman silang lahat. ID, name, tapos anong error? Constructor object, cannot be applied, given. So, the error dyan guys is di natin na-extends yung patient. Patient. Tapos, di natin siya display details. Override. Ito, okay. Ito na yan. Tapos, this, construct natin. Constructor. Construct natin yung employee ID. Tapos, the employee ID. Right. Tapos, oh no, is that department. Department. Ayan. Then, dito naman is mag-preference siya ng employee. I-return niya yung mga ano niya sa employee by ID. Employee ID. Tapos department niya. Department niya. Department niya is isasali, itatawagin natin yung department. Siyempre. Then, ganyan. So, punta tayo ulit sa create naman tayo ng student na class. Student. Student. Yan. So, si student naman is ilalagay natin yung student ID niya, course, and year also. So, okay, proceed tayo dyan. So, private and student by ID.
private. Um, string course, private, and here, public. So, i-construct natin yung student na information. So, huwag natin to kalimutan kasi gagamitin natin yung superclass natin. Extends patient natin. So, okay, override natin. Ito yung methods na nandun sa ating patient, which is, yan, i-display yung mga detalye. So, okay, tayo. So, public, students, so, construct natin yun there. So, dito, ito tayo sa employee natin. Kaya natin tayo information natin. Construct natin. Huwag natin kalimutan yung student. Ayun, dito. Bakit? Tapos, dito sa display natin, is ilalagay natin yung mga information na i-display. I-type niya dito. So, student ID plus student ID. Siyempre, first one. Learning courses, yeah. Create na naman tayo ng dependent, employee dependent, ah, dependent, so, itong class na to is titingnan niya yung sinong dependent ni, ano, nito sa employee natin na class. Employee, dependent, dependent, dito naman is we need to, uh,
Expand private yun. Dependent, dependent, outage, private, and mm, yung relationship, ano, unsa tong relationship nilang duha sa employee. Ah, ay, yun na na. So, extend pa rin natin si patient. Tapos, public status, si employee dependent, dependent natin, require dito. Kung construct natin si and dependent, dependent, okay. Tapos string relationship nila. And so for public static employee, no, ba't ka nag-static? Ba't ka nag type string engagement of end and relationship. Tapos dyan, dyan naging tama naman. Dependent, dependent. Tapos, sa year course student ID, change natin to dependent ID, string, uh, relationship, relation, this dependent ID equals 32. Analytical. Is that relationship routers. So, ito nakasa natin. Then, syempre, ipiprint out na mamaya. So, is YouTube. Uh, employee, ay, dependent. So, dependent. Let's say, IT. Tapos, yung dependent ID, tawagin natin. Dependent ID. And tapos, say, relationship nila. Um, yeah. Tapos, next na naman natin gagawin guys is papakita natin ito at tapos na tayo dito. Create naman tayo nitong observer para anything na may updates is ma-update dun sa atin dito. So, okay. Let's go guys. So, back tayo.
So, ano naman tayo, gawa tayo ng observer muna na interface. Then yung sa meeting also is mag-include tayo niyan para i-perform yung action na galing sa ating mga activity which is itong activity. Itong i-perform niya. So, okay, gawa tayo ng sa pang ah, class na para sa ating meeting. Hmm, meeting. Then, so, okay, implements, activity. Right. So, pag-implements, example, ito lang. So, si meeting, i-implements natin si activity. Tapos, mag-override tayo, which is perform action. Yung nandoon sa ating activity, which is ito yun. Yan, ito yun guys. So, back tayo sa employee meeting natin. So, ito, print niya, performing, ano ito, activity. Yan. Ngayon, gawa tayo ng interface natin para sa observer. So, let's say observer, go to the interface, and then, so, let's try to make an observer na, uh, uh, yung ininame natin na void is yung update lang. Update, then sa loob, siyempre, yung message. Yan, yan. Ngayon, gawa tayo ng ah, tatlong object ni observe, components si observer. Dalawa na lang pala, which is, example, let's say, patient observer, then patient subject. So, gumawa tayo ng patient, let's say, uh, ano to, guys, patient observer. So, tayo ng patient na class, solution patient observer, yan. Dito is i-extend natin or i-implements natin yung nasa patient natin, which is yung message implements observer. Implements. Tapos dito, print out natin. So, kaya, let's say patient update, which is yung message nasa parameter. Yan. Tapos, gawa naman tayo ng patient subject. Patient subject. So, si patient subject is, ano, siya yung call ng observer papunta sa isi-save na yung mga message na updated. So, siya yung mag-notify sa mga ano natin mamaya. So, let's say, muna tayo ng, hmm, ang tawag nito. So,
every ma-save. So, syempre, isi-save niyo yan sa list natin. So, import muna tayo ng import java dot util dot wala naman natin. Sorry, list java dot util. So, dito, it saves primary array list. Pasok natin yung web server natin. So, this cloud servers. Then, other list. So, that is equal natin sa server. Server. Yan. Tapos dito naman is receive natin siya doon sa observers natin na release. Observers dot add observer. Yan. So, uh, notify na observers. Dito naman is so, uh, so everything is for each natin siya. Server, s- s- server, ngayon, create naman tayo ng iterator para every update is i-process niya, hanapin niya talaga. So, example, create iterator. Ayan. So, patient iterator natin. So, siya yung magkakanap. Yan. Na natin. Ito, java.util. That's all. Ayan. Then import. Ayan. All na yan. So, private natin. Array. Array list. Tapos, pasok natin situation. Ito. No. Siya create na ito. Kasi patient iterator, siyempre, create natin na implements.
Yung operator ng patient. Sino pala yung operator natin? Dalawa sila, which is ito. Ngayon, bakit ito? Nag-i-error siya, guys. So, si Are, naka-private si Arelis, patients natin. Hindi natin. So, no, camera. Server. So, on sa reviews natin sa patient base, ano siya? Ito naman. Let's say this. No, pero return natin naman. I-construct muna natin tong patients natin. Ah, bilis. Application. Okay. Okay. So, dito ilagay natin siya. Ano? Si Aramis. Ito. This. That's. Same. Return natin. Return natin sa characters. Ah, second. Patient natin that size. Patients. Character index. And ito naman, si Mix is i-return natin yung patients that lead. So, every count is kukunin niya. So, current index plus natin. Yan. After that is, magkikreate tayo ng patient natin na factory, which is nandun lahat yung student name, employee, at dependent. So, dito mangyayari ngayon, yung kukunin niya, yung lahat ng detalye nila. So, okay. Try natin mag-create. So, ito yung factory design. Doon na natin. Class natin. So, factory. So, dito naman is, um, public natin pa. Let's say, stop it in the patient. Sa loob naman is, ilalagay natin is the type nila, which is don't ID. Hmm, then, and which naman, student contact. So, i-return if, uh,
So if type now is that equals markets contains listener's case tapos yung mga data sample student which is yung another string naman niya. So, i-return niya say yung student. So, yan. So, ID, yung age, tapos contact. So, so, let's say na, ano to guys, example, yung student ID niya is, let's say, uh, 2022, 111, tapos, yung name naman niya is, or course niya, visa, if, then yung year is 3. So, same name, ba't siya yung error? String type is, wala siyang string, else naman, so, string, so, pasok natin new repair natin new employee by ID. Sa ID niya, okay, age, then, check, tapos, again, ni department niya is, ano lang, like sa HR lang. HR. H. So, sa employee by ID contact. So, yan lang. Nandito is yung ating dito naman tapos mag-quiz ah, dependent natin. Return na. Ano to ano? So, something. 3 over 1. Tapos, ano relation? Check mo lang. Sample spouse. Spouse. Isin natin. Isin na return statement. So, return saving. So ngayon, after natin magawa ng patient factory, maggawa naman tayo ng pagsisave ng mga data. Yung CRUD. So let's say patient manager.
Application manager natin, which is yung nandun kanina sa, ano natin, sa UML natin. Ito guys. So, ito yan. Ito. File manager pala. Say, insert, search, Twitter, tapos na to. Ito, Vision Factory. Tapos, ito naman si file manager. So, let's try. So, file manager. Ayan. So, dito naman is, dyan nangyayari lahat yung code operation natin sa file manager natin. So, say, import muna tayo ng Minecraft. Ano natin? So, wala tayo. Yung mga list saka insertion ng data. Or, ang ating file. So, ito tayo. Let's say, paste naman sa station. Okay, ano, yung insertion niya. Click with, let's say, insert patient. Ayan, tapos sa loob naman is yung galing sa ating patient na mga data. Ilagay na natin ngayon dito. Just galing siya dito sa patient natin. Ito dito. Lahat ng attributes na nakukuha niya dyan. So, patient, patients.add, papuntang patient natin na list, which is patients. So, success, success, tapos dito naman is simple mag-search tayo. Okay, food. Search food. So, ayan. Tapos papasok natin. Every search natin is mag-include tayo ng by ID mamaya. So, ito. ID. So, ito. And then, ito natin. So, every, hanapin mo. So, for loop, different solutions natin na list. Tapos, yun.
If you can submit reports. So, ito, i-input natin mamaya. I-return natin ngayon si patient. So, return natin just na if patient not found. So, null yung i-return niya. Ngayon, process in search. So, ano na tayo? Delete. Delete. So, siyempre, true or false natin siya if i-delete natin or hindi. So, ang gagamitin natin that is boolean. Boolean delete. Okay, siya. Yan. So, dito, siyempre, sa pag-delete natin, gamit pa rin tayo ng by ID. So, example, yun, gagamitin natin si iterator natin. Which is, hahanapin niya yung yung hanggang, example, pag nag-search tayo ng ID, or nag-delete tayo, nag-delete tayo ng by ID. So, yung gagamitin natin na ano niya ngayon is magpabase sa as next, which is, hahanapin niya sa array list natin ngayon na iterator patient, which is, hahanapin niya doon sa list if yung ID na yun is, yun yung talagang hinahanap natin. So, let's cite to iterator, patient. Siyempre, doon tayo kuha ng data. Iterator, costo, patients, dot, ayan, iterator. Iterator. So, while, nag-return tayo ng null, mamaya dyan. So, while, iterator natin, the next animated yung gagamitin natin. So, function, ngayon, function. I-iterate natin siya. Paragraph, next, if yung patient is incomplete, if yung patient natin makikita gamit yung ID, cost ID na ilagay natin. So, automatic, iterator, that, remove niya. So, kunin niya yan. So, swerte, success, successfully, ulit, and patient. So, ano natin siya. I-return lang natin siya. Ito, pero, hindi ito, huwag natin ito mag-remote. I-return natin siya sa false. So, it's either hindi uh, like, mag, mag-delete ng data, hindi matagpuan yung data is, like, patient not, ano lang siya. So, lagyan natin ng indication dito. Patient, let's say, patient not found. Yan. So, ngayon, meron na tayo para sa delete patient natin. So, ngayon, ang susunod natin is si update. So, every i-update natin yung, niya, yung data niya. Oblique delete patient. No, update.
Boolean pala kasi true or false natin. Boolean, leave, return, ayan. So, dito sa loob, lagay natin si, ano Update natin siya. Sa pag-update natin, syempre, hanapin natin yung data doon sa ating patients. So, dito, may lalagay tayo. So, sa pag-update natin, by ID, good. So, let's say, update int ID. Update with patient. Ito yung pagsisivan niya ng update ng patient. Diyan ngayon is i-for loop natin siya. So, sa for loop, 0, station 0 I know patient that size natin to. Three patients. I natin. So, interest that size. Creator niya. Tapos, so dito, dito naman patients. At kukunin natin yan. So, git by index. So, dyan is that. Okay, so that's customer ID. Ito na. So, ngayon, dyan is patients. So, sisave pa rin natin siya. Updated. Patient. Mag-create natin. Nag-create natin dito. Patients. So, so then dito. Yun. Save data. Success. Yun. Yun. I-return natin siya. Ito. Huwag natin kalimutan mag-return nito. Ngayon dyan is i-display natin yung mga patient. So, display patient. Let's type um, so dito, display natin siya. Public void, display all accounts, and then okay, natin that is it. Okay.
Different cat. Small big cat. Uh, There's no for now attention. For each nothing. Situation. Situation. In this by display details. So, saan daw ang galing tong si patient? Display details, which is nandun sa ating patient na dito. Ayan. Dito tayo. Sabay naman dyan. Ayan. Tapos, dito naman, tingnan ma-display. So, automatic na. Just, di-display na lang niya. So, dito naman is, isi-save niya sa ating file na gagawin mamaya. So, let's say, like, go ahead, save patient. Patient. To, file, to string, file, name, and try natin gamitan ng touch. So, save router. Ito yung gamit ng .iu. Third, right there, right there. So, ba't may error, guys? Try natin siya. Hmm, gusto nyo, right there. Well, right ka naman. Tawag ko natin. Right. Dito sa loob is uh, for touch. So, patient. Um, dito is right there. That right. Sa patient. Fail. Yan. That creative. Natin siya. Tapos, first, no. So, every ano nila dito is lalagyan natin na semicolon. Patient. Sample name. Tapos, lalagyan natin ng semicolon. Tapos, dito, at language. Tapos, simple. Um, tak. And then after that,
Further. So, ganyan mo save is, ano, check ID. Kalimutan kong plus no lagay. Channel error. Told you, meron talaga. Ah, so, third left right bell. That was one is no lang syempre. So, pag save na first data is mag-new siya. So, kakatch natin yung mga possible na error. Hindi pa yan. S- Sample. So, siya nasa. So, tapos, section that, area, title, section. So, that, um, so, then, that, tapos, i-get, git, parse, ba yan? Yung mag-sata or magkukuha na, message niya guys. So, ba't siya nag-errors? Yes. So, ayan, buksan tayo guys. So, ngayon, balik tayo dito sa ating, ito na lang ating gagamitin bilang isang, natin, which is, itatry natin yung mga code natin, if makakapag-save talaga tayo ng data. So, let's try siya. Tawagin muna natin kung saan nang gagaling yung code natin. So, which is, let's say, ano natin, sa file manager. So, sa file manager, tapos, sa manager, just to file manager. Yes, instantiate natin siya. Manager, ayan. Tapos dito naman, is example, try natin mag-add ng tatlong information papunta sa ating gagawin niya yun na filing natin, which is para ma-save siya doon. So, let's try muna. So, example, patient, tawagin natin to, student, which is sa factory design natin. So, nandun siya nang galing. So, ayan. Ito. It's either lowercase or ano siya, ma-detect niya. So, dyan mangyayari yan yun, guys. So, students, uh, let's say student, I mean, so equals to the student, tapos there. So, dito is example ng ID is 1, tapos yung name is lalagay natin, say, Mark, nagkaras, follow na, ano yan, Balilon. So, ayan. Tapos, next is yung age na naman niya. So, let's say, I'm 20 years old. Then, let's say, yung contact information ko. So, string yan na. So, tapos,
Dito naman is yung ID number ko. Pagdating ko po. Ano naman. So, yan. Tapos, yung course ko. So, CV's ID. Tapos, tapos, yung yan. So, so, let's try if, ano mo na, tatlong data na lang yung salang natin. So, ito palit natin dito. Say patient. Patient, ano, salang natin si, ano guys, si dependent employee na, yung employee. Ayan. Tapos, let's say yung ID niya, pangalawa siya. Tapos, yung name niya is simple, si Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. So, si Juan de la Cruz. So, simple. Yung ano niya, age niya is 70. Tapos, yung contact information niya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tapos, yung ID niya, let's say, ganyan lang. Tapos, yung department niya, sample, uh, let's say, set, yeah. So, open this, solution, dependent, ano yan, dependent because then niya, and surplus natin, dependent, tapos, plus, so, employee, tapos ID niya, pangatlong siya na i-entry natin. Niya is sample ito. Tapos, yung age na 12, sorry, 35. Sample 7 to 35. So, 35. Yun yung contact information mo. So, yun yan lang. Tapos, yung dependent ID niya. Ayan. Tapos, anong relationship niya sa employee? Sample, son. Yan ngayon, i-store natin siya. Papunta sa ating so, store data data store data. So, store data. Need not, no, hindi store data to. Which is, saan natin i-store yung save data files natin, which is galing sa ating file manager. So, anong pangalan ng file manager natin ito? So, manager dot uh, insert patient na ano sa ating ano natin doon sa loob din student pa yan. Manager dot insert na naman yung patient na employee. Manager, manager dot insert again. So may display or patient, delete patient, then may search din. Diyan natin makikita. So let's say dependent, dependent. Ayan. Tapos, try natin siya i-start lahat. Sa, ano, like, manager. So, that zip files natin. So, ilagay natin yung file na yung napapasivan natin. Yan.
So let's say patient data. So text file lang gamitin natin. So let's say, so example, rerun natin siya. So, okay. So patient added successfully, yung tatlo. So saan siya na save? Sa ating patient data. So try natin, hanapin siya. So, waiting. Try natin siya hanapin sa file manager natin. So, patient data. Ayun, data. So, ito na yun. Yung mga data na na-save, which is ito. So, let's try to, to run this one best. Or, let's try to change the data information about my name. So, okay. Let's proceed sa akin. So, example, need natin siyang like, i-update. So, kung ganito lang yan. So, example, or let's try first the like i-display natin yung buong data. So after nyan, so let's try to display all the data na stored sa this natin. So for example, comment natin. Comment down this one. So check. So let's try to call the manager. Manager, that are you that display all picture. Ano. So, try natin siya meron. So, all patients, so no patients pa. So, dapat may makikita tayong patient dyan. So, ba't di natin nakikita yung patient? So, try natin dito. Page expense. So, ayun, nakita nga natin sa kanina. So, let's try to naman sa files natin. So, may ayusin na ako sa files natin, yes. So, okay, try natin siya rin ulit. Manager, display all patient. Okay. So, balik muna tayo sa file manager natin na nag-display ng patients. Patients to display details. So, tayo na. Ito yung nag-display ng mga patients. Try mo natin siya mag-focus. Siya. Okay, siya. Okay. No. Let's start. So, ayan. Ito yung mga patient na nasave sa ating, So, every, naggagawa siya ng file. So, ito yung mga data information natin. So, ayan. So, ano muna tayo? Proceed tayo sa
let's say sa delay ano natin sa search for patient natin. So let's say SysUT, SysUT, ayan. Tapos search, search on patients. Okay. Okay. Tapos patient, let's see. Want us to still monitor that report search, search patients into anong ID na hanapan natin sa one? Yung ID information ko, which is yung marketplace. Malinawan. So, if mahanap natin siya, so if found siya, not equal to null. Oh, null. So, let's say found that display and found that display details. Ayan. Tapos, else, naman, else you take uh, um, okay. Try natin siya. So, ayan. Nahanap niya yung student ID ko. Tapos, yung name ko. Just try natin siyang lagyan ng uh, ayan, ito. Student ID ko is 911. Yung course ko is base IT in years 3. Which is yung galing sa factory natin na linagay natin. No, hindi pala sa ano, yung ginawa natin dito sa ating main choice. Yung gi-add natin. So, let's proceed naman doon sa ating, ano natin guys, sa, sa update natin na patient. Let's say, ah, ito i-update natin to. So, let's try this. Put the updating data. So, anything, solution, start update data. Just to, uh, employee, send employee. So let's say it's dependent. So example, ano lang, yung update natin is si, which is, let's try to update my, permission. Let's say, student, tapos, ano nga yung ID niya is 1. Upload, tapos, which is, yung 910, tapos, contact number, tapos, let's see, ah, contact number, yung nag-number is
Ayan. Tapos, course, sige, tapos, let's say yung year namin is third year pa. So, after nyan, ma-update is pupunta siya sa manager. Or, positions, sa manager. Just tawagin natin. Yung manager that update to. Ayan. So, sa pag-update, yung IP means yan, update data. Data. Try natin siyang harap. So, ayan. Third year updating data updated successfully. Okay. So, try natin siyang puntahan sa file natin if na-update na yung gisave natin na data. So, okay. Punta tayo sa file. Ayan. So, just wait na tayo. Back so far. Okay. So, Mark Nicolas, update na siya. Patient data. Okay. So, okay. Automatic na siya. Na-update na siya, guys. So, which is nag-add tayo. So, okay. Updated na yung data na ginawa natin. Then, next, balik na muna tayo dito para sa ating panghuling mission, which is no, may nakalimutan tayo para ilagyan natin yung ito guys. So, ayun. So, di ba nag-add tayo? Then, employee department 1. Tapos, then, yung ID is giano natin, i-update natin. Patient doctor, so ito na yan. CE na. So, yung input ko na name ko is, naging course ko is CE. Then, tututo yung ID number ko. Tapos, third year pa rin. So, okay, let's start to, ano naman, like, delete natin yung ano natin, ah, per, ID natin. So, let's try sa files natin if na-save ba yan. Tingnan natin ulit guys. Per data, temporary data. So, data. So, try natin SCP yan, data. So, ayan. So, turn yan. Call natin manager.manager.delete patient. So, i-delete natin. So, okay. Try natin. So, successfully deleted na galing sa ating sa ating file manager. So, deleting data. So, okay na. Successfully deleted. So, let's try to. After deletion is i-display natin. So, copy niya lang to. Ano? Ito. Is your play deleted. Delete. Delete. So, updated. So, ayan. So, type. So, ayan. So, yung mga data ko is ito na lang yung natira. Kasi,
Bakit? So yung bakit? Ano yung tamang bakit? So dito sa ating manager that delete patient is delete natin yung ID na one which is yung information ko. So yung natitira na lang is dalawa na lang. So ayun lang guys yung pag-apply ko ng ano ng mga design pattern which is yung iterator, observer at saka factory design pattern. So I hope guys may natutunan kayo. So thank you guys. Bye bye. Have a good day.